po ay Biyernes na, August 15, 2025. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Mga kontraktor na nasa likod ng substandard at hindi natapos na proyekto, pinabablacklist ng Pangulo. Mga kandidatong tumanggap ng campaign donations mula sa mga kontraktor, iimbestigahan ng COMELEC. Online gambling links, pinatatanggal sa mga e-wallet platform. Advertising at billboards ng online gambling, pinagbabaklas. Pangulong Marcos Jr. iniutos na pag-aralang mabuti ang pisong fair hike petition, dagdag bawas sa presyo ng langis na mumuro sa susunod na linggo. Publiko pinag-iingat ng PNP sa sigarilyong tuklaw. Mga responsable sa pagbebenta ng sigarilyong tuklaw, iniimbestigahan. Sa lalawigan, mahigit 800 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa Bataan. At sa Balitang Sports 2026 Asian Artistic Gymnastics Championships naggagawin sa bansa. Magandang morning kapamilya, maupay nga aga. Kompleto pong 20 pogi ngayong Friday Of morning. course! Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano. Good morning! Good morning! Pwede manong balita, alamin po natin yung magiging lagay ng panahon. Ulat, panahon. Kausapin po natin si Ma'am Lori de la Cruz sa Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, Ma'am Lori. Good morning, sir, at sa lahat pa po ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po ay maulan pa rin ang panahon na inaasahan sa Metro Manila, Central Luzon, buong Mimaropa at Calabarzon, Bicol Region, maging sa Pangasinan Province, at sa buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, at Bangsamoro Region. Epekto pa rin po yan ng Southwest Monsoon. So malawak ang pag-ulan pa rin ho ang ating inaasahan sa araw na ito dahil sa epekto ng habagat. Dahil yung ang habagat nakaka-apekto ngayon sa timog o sa kanlurang bahagi, katimugang bahagi rather ng Luzon at sa buong Visayas at Mindanao. Wala din po tayong LPA ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Yan mo ng latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Thank you, Ma'am Lori de la Thank you po. Cruz. DZMM, numero 1 sa aksyon. Oras natin, 4 na minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila at karatig na bayan. Dulot ng malakas na pag-ulan kahapon, umabot hanggang tuhod ang baha sa karukatan sa Valenzuela City. Lumubog din sa hanggang 5 talampakang baha ang ilang bahagi ng MacArthur Highway. Tumaas din ang tubig sa bahagi ng Mindanao Avenue exit sa Quezon City. Abot tuhod din ang baha sa Igay Road sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Basta AM. Dinepensa ng Malacanang ang 274 billion pesos na budget para sa flood control project sa panukalang 2026 national budget. Mas mababa ito ng mahigit 70 bilyong piso sa inilang pondo sa mga flood-related projects ngayong taon. Paliwanag ni Budget Secretary Amina Pangandaman, ang mga ready for implementation ang popondohan sa susunod na taon. Ilulunsad din ng DBM ang budget ng Bayan Monitor at Project Dime para mas mabantayan ang status ng flood control projects. Plano ni Pangandaman na inspeksyonin ang mga infrastructure projects sa mga lalawigan para masigurong napupunta sa tamang proyekto ang pondo ng taong bayan. Samantala, iimbitahan ng House Tri-Committee ang mga mababatas, construction companies at opisyal na sangkot sa mga anomalyang flood control deals. Ayon sa House Committee on Public Accounts Chairperson Representative Terry Ridon, susuriin ng Public Accounts, Public Works at Good Government Committees ang mga proyekto na maanomalya, substandard o hindi kumpleto. Hit ni Ridon, hindi ito witch hunt kundi pagpapatupad ng utos ni Pangulong Marcos na i-audit ang mga proyekto. May mga leader naman gustong ng third party ang mag-imbestiga dahil posibleng sangkot ang ilang mambabatas. Basta AM. Pinaba-blacklist ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways ang mga kontraktor na nasa likod ng mga substandard at hindi natapos na proyekto sa takdang panahon. Inilabas ng Pangulo ang kautusan matapos masaksihan ang hindi natapos na Aganan Flyover sa Iloilo na noong pang 2019 sinimulan. Inikayat din ng Pangulo ang publiko na isumbong kay Bongbong ang mga anomalya sa sumbong sa pangulo.ph at makipagtulungan sa gobyerno sa paglaban sa katiwalian. Mahigit 1,000 sumbong kaugnay sa mga irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno na
ang naisusumite sa Pangulo. Sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na gustong patiyak ng Pangulo na matatapos sa mga flood control project. Oras natin, alas 4:07 na madaling araw, kuha po tayo ng report sa ating Radyo Patrol. COMELEC mag-iimbestiga sa mga kandidatong tumanggap ng donasyon mula sa kontraktor na may kontrata sa gobyerno. Naritong balitang kumpirmado, sigurado, mula sa COMELEC at ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Handa ang Political Finance and Affairs Department ng Commission on Elections na magsampa ng kaso laban sa mga tumakbong kandidato na tumanggap ng donasyon para sa kampanya mula sa mga kontraktor na may proyekto sa gobyerno. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may jurisdiction pa rin ng COMELEC sa mga kandidato kahit nangyari ang donasyon noong 2022 o 2025 elections. Binanggit ni Garcia ang kahalagahan ng pagsusumite ng SOSE o Statement of Contributions and Expenses dahil dito makikita ang financial activity ng isang kandidato o political party. Matatanda ang una ng inamin ni Senate President Francis Escudero na tumanggap siya ng 30 million pesos para sa kampanya noong 2022 mula sa Centerways Construction na kabilang sa ibinunyag ni Pangulong Marcos Jr. na may pinakamaraming flood control project sa Pilipinas. Ayon kay Garcia, ipinagbabawal ang ganitong donasyon sa ilalim ng Section 95 ng Omnibus Election Code. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon! Isa pa! May nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Isa pang report ng ating Radyo Patrol. Partner, aga gumising. Sino ba yan? May lakad siguro to. Sige. Pili ko maaga nag-duty to para maaga makauwi. Baka kasi Siyempre, Friday. Oo, payday Friday. Tapos uwi na agad. Diba? Hindi yan uwi agad. Baka may pupuntahan lakad niya. ng Pangulo. Oo. Alamin nga Eto, natin. tingnan natin. Malacanang nagpaliwanag matapos tanggalan ng pondo ang AKAP sa mga programa sa ilalim ng panukalang 2026 budget. So sa 2026 wala nang AKAP. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian. Your source, Yosores o Christian, kung walang AKAP, anong ipinalit, Beso? Magandang umaga, Robert at Steve. Ayon sa Malacanang ay may sapat na pondo naman ang programa ng Department of Social Welfare and Development na ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP para patuloy na maipatupad sa susunod na taon. Walang bilanggit na malinaw ang Malacanang o ang Palasyo kung meron bang ipapalit dito sa AKAP, pero ang paglilinaw ng Malacanang ay matapos ngang tanggalan ng pondo yung programa sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na mahigit 13 billion, 13 bilyong piso pa lamang yung nagagastos ng DSWD mula sa 27 billion pesos na pondo ng programa ngayong taon. Ibig sabihin, may natitira pang mahigit 13 bilyong pisong pondo na sasapat umano para sa patuloy na pagpapatupad ng programa hanggang sa katapusan ng 2026. Ayon kay Jose Castro, umabot sa halos 10 trilyong piso ang halaga ng budget proposals na natanggap ng DBM mula sa mga ahensya ng gobyerno para sa 2026. Pero binigyan ang prioridad sa alokasyon ang programa at ahensyang priority o mga ng pondo. Nakatakbo tumalon pang Marcos Jr. sa exercise ng Philippine Kadaligtan Class. Christian, medyo pihit tayo ng konti. Umihina yung signal natin. Nagchachapi tayo, Christian. Anong lakad ng Pangulo saan ang ngayon? lakad, kamo? Papuntang Zambales ngayong umaga si Pangulong Marcos para sa commencement exercises nitong Philippine Merchant Marine Academy. At isa pang samantala... Siya ang tagapagsalita doon. Yes. Oo, kaya papunta tayo ngayon sa Zambales. At siguro sa mga kapamilya natin na biyaheng norte ngayon, maluwag na maluwag ang North Luzon Expressway ngayong alas 4 ng umaga. At bukod doon, Christian, sa lakad ng Pangulo sa Zambales, may iba pa bang schedule? May mga babantayan pa tayo? May mga anunsyo ba? Lalo na doon sa mga flood control projects, meron ba? Naku, posible yan dahil pagkatapos ng aktibidad ng Pangulo sa Zambales, biyaheng Bulacan siya para mag-inspeksyon doon sa ilang flood control project sa Kalumpit. Diba, ang bayan ng Kalumpit, Bulacan ay isa ring lugar na binabaha kapag malakas ang bagyo, ang ulan. Ayan, yun ang good luck, Kalumpit. Yan yung baha talaga. Tingnan natin kung anong anunsyo ng Pangulo. Mag-iingat ka, Christian, sa biyahe, ha? Maraming salamat. Natulog ka na ba? Yan.
Natulog na ba yan? Matutulog pa lang sa biyahe. Sige, matulog ka na. Mag-ingat kayo ng iyong piloto. Maraming salamat, Radyo Patrol! Christian Yusores! Isa pang report ng ating Radyo Patrol. Ito partner, isa pa tong masipag. Sino yan? Sabi niya hindi natutulog ang balita. Diba? Ito magkapatid Para sa iba na. yan. Para sa iba ko naririnig yan na stasyon. Ito, hindi sa atin lang yan. Hindi natutulog ang balita. Magkapatid na patidongan nag-gain ng complaint affidavit laban kay dating CIDG Chief Police Brigadier General Romeo Macapas Jr. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Napolcom, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars. Sinampahan ng patong-patong na reklamong administratibo ng magkapatid na patidongan si dating CIDG Chief at ngayon Soc Sergeant Police Chief Police Brigadier General Romeo Macapas Jr., isang pulis na may ranggong Lieutenant Colonel at isa pang individual sa tanggapan ng Napolcom. Ayon kay alias Totoy, kaugnay ito sa umunoy hindi makatarungang pag-aresto ng CIDG sa kanyang kapatid na si Alakim. Sabi ni alias Totoy, nais niyang matanggal sa serbisyo si General Macapas dahil nagpapagamit umano ito sa negosyanteng si Atong Ang. Siya rin umano ang may pakana sa mga ulat na nagbabaliktad kay Totoy para palabasin siya ang tunay na mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon naman kay Alakim Patidongan, kinuha umano ng mga arresting officer ng CIDG ang kanyang cellphone na naglalaman ng mahalagang ebidensya. Samantala, sa ambush interview, sinabi naman ni Ryan Bautista na isa sa mga kapatid ng nawawalang sabongero na may mga lumapit din umano sa kanila ng mga tauhan ng CIDG para makapag-areglo at para ituon umano kay Patidongan ang sisi sa kaso. Tiniyak naman ng Napolcom, partikular na ni Vice Chairperson and Executive Officer Commissioner Rafael Carinisan na dadaan sa due process ang mga isinampang reklamo ng magkapatid sa General. Tumanggi muna magbigay ng pahayag si Brigadier General Macapas patungkol sa mga akusasyon, pero sinabi niyang magtutungo siya sa Napolcom para sagutin ang mga alegasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol! Marlene Padiernos! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Radyo Patrol. Oras natin, 15 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw, kilos gising bangon. Inatasan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga e-wallet platform na tanggalin ang in-app links sa online gambling sites. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusements, binigyan ng BSP ng 48 oras o hanggang bukas ang mga e-wallet platforms na tanggalin ang in-app links sa mga online gambling sites. Ipinanukala ng mga senador ang pagtanggal sa in-app links para hindi mahikayat ang publiko sa online gambling. Sinabi pa ng BSP na papatawan din ng administrative sanction at pagbumultahin ng 100,000 piso kada araw ang mga e-wallet platform na konektado sa iligal na gawain. Pabor ang karamihan ng mga senador na tuluyang ipagbawal ang online gambling, pero nanindigan si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na mas mahigpit na regulasyon sa online gambling. Nakikipag-ugnayan din ang PAGCOR sa iba't ibang ahensya para puksaan pala ito ang mga illegal na online gambling sites. Samantala, nangako naman ang e-wallet na GCash na tutugon sa kautusan ng BSP na tanggalin ang in-app links at icon ng online gambling site sa kanilang app. Tumugon naman ang mga online gambling company sa utos ng PAGCOR na pagbabaklasin ang mga billboard sa loob ng 24 oras. Tinanggalan din ang mga billboard ng mga online gaming o online gambling sa mga tren, jeep, bus at taxi. So ibig sabihin partner, pagdating ng Sunday, let's say for example, binuksan mo yung e-wallet mo, GCash mo, dapat wala na yung mga icon doon ng mga online gambling sites. Oo, wala na yung mga link doon. Malaking tulong yan partner. Buti tumugod agad Pero, ang sinasabi kasi ng mga senador partner, hindi naman yun yung solusyon. Ang gusto ng mga senador, particularly ng chairman ng komite, si Senator Erwin Tulfo, ang gusto, hindi maggamit ang mga e-wallet platform sa pagbabayad
sa online gambling. So paano sila magbabayad? Yun Ay, na doon yung ka sa mga, babalik ka doon sa, alam mo, may mga booth before, o ganun, magpunta ka doon. Talagang pupunta Mag-outlet, ka. may mga outlet, doon ka magpunta para magbayad or mag-load, ganun. kasi Pero naman, yung right in your hands, sa cellphone mo, gadget mo na magbabayad ka, ayaw ng mga senador. Kasi naman sa kaso GCash, wala pa diba? malinaw na sagot ang BSP. Sa GCash, 100 lang laman ng Tsaka napakadali GCash mo. kasi, di ba? Ano ka na agad? Yung connectivity. Taya ka na agad, Oo. di ba? Although, Napaka-convenient. sabi ng PAGCOR, kapag ipinatupad yan na hindi na pwedeng gamitin yung e-wallet platform sa pagbabayad sa mga online games, bababa talaga yung mga naglalaro. Yun naman yung target, di ba? Correct. Bumaba talaga Pero yung ayaw mga nila ng total bilang ban. naglalaro. Ha? Ayaw nila ng total ban. Ang mga marami ang senador na nagsasabi total ban Total talaga. ban. But ang May ilan? PAGCOR sabi, kailangan natin mas mahigpit na regulasyon na lang. Kasi ang laki kumikita ng kinikita. Ang dami ng pinapasok. Monthly, nasa 200 million plus. Sa sports, sa health. Paano gagawin? Sana pag-usapan ng mas maigi. Yung hindi makukompromiso yung mga, ano, di ba? Yung mga nalululong na talaga. O kaya ikaw, yung load mo dun sa online gambling mo, i-withdraw mo na, kaya may 48 hours para makapag-withdraw Ay, kayo. ganon? Oo, para makapag-withdraw kayo, makuha nyo yung pera nyo. Kasi pagdating ng Sunday, wala na po yan. Wala na yan sa e-wallet. Kubra ninyo. nila yun. Oo, kaya kailangan kunin nyo. Kaya may Withdraw nyo na yan. Kasi nga, gusto ng mga senador kapon, hindi, bakit 48 Dapat kakahapon hours na pa? agad. Ganyan agad. Kaso sabi, yung mga player po kasi may mga account na may mga pera. At least binigyan sila Oo. ng chance. So, kailangan na makuha ng mga player. Kung lahat dyan, napakarami ng players, 5,000% ang itinaas Ay, sa mga grabe. naglalaro ng online gambling. Buti na lang hindi nangyari yan ng pandemic partner. Good luck. Diba? Pero mga panawagan po natin dyan sa mga nagsusugal, ikunin nyo na para... Tapos wag na kayo maglaro. Wag na, tama na yan kamo, di ba? Kung maglalaro kayo, yung controlled lang. Dahil ba, pag natalo ka na ng 150 pesos, tama na yun. Yung iba, umabot ng 100,000. Kaya nga ikaw, hindi ka nakakatulog. hindi. Joke lang. Bawal. Nalulong na din pala. Lulog din pala si Steve. Ayun. Joke lang po yan, ha? Naku, hindi po yan naglalaro ng Ay, mga hindi, ganyan. hindi. Ang hilig po ng partner ko. Partner, anong hilig mo? Magsimba, magdasal, Correct. Oo. ng banal na rosaryo. Yan ang ginagawa po lagi Mag-relax. ni Steve. Ayan, tas Diba? mag-relax. Alas 4:19 na po ng suminghot daw, partner. Suminghot bago... At suminghot. O nga, nakita ko yung yung ginawa ng digital natin. Napakahusay nila doon. Ang galing. Congratulations. Nakamonitor pala. Natuwa. Alas 4:19 na po na madaling araw, tiniyak naman ng Malacanang na masusing pag-aaralan sa ang hirit ng mga transport group na pisong aumento sa pasay sa jeep. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na iniutos ng Pangulo na pag-aral ang fare hike dahil sa posibleng magiging epekto nito. Bukod anya, sa Department of Transportation, bubusisiin din ng economic team ang fare hike petition para alamin kung kakayanin ito ng taong bayan. Kukonsultahin din ng palasyo ang iba't ibang grupo at idadaan sa tamang proseso bago desisyonan ang fare hike petition. Namumuro muling i-rollback ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Base sa unang 3 araw na trading sa world market, mahigit piso kada litro ang posibleng rollback sa diesel habang halos piso naman sa kerosene. Ang presyo ng gasolina, posible naman tumaas. Tataas din naman pala gasolina. Tumaas ng 5 sentimo kada litro. Paliwanag ng Jetty Petroleum, bumaba ang presyo ng diesel dahil sa mahinang demand habang pataas naman ang presyo ng gasolina dahil sa driving season sa ibang bansa. Binabantayan nila ng oil industry ang pulong sa pagitan ng Amerika, Russia at Ukraine at posible makaapekto sa presyo ng langis ang magiging resulta nito. Basta AMMM. Inaprubahan ng International Criminal Court ang ilang kahilingan ng defense team ni dating Pangulong Duterte na suspindi ng ilang deadline habang nakareses ang korte. Kabilang dito ang mga motion na inihain ng mga abogado ni Duterte mula July 25 hanggang August 18, 2025. Naglabas ng ulat ang ICC Pre-Trial Chamber 1 na nagpapakita ng lahat ng desisyong ginawa sa pagitan ng Mayo at Hulyo 2025 pero dahil sa usaping pangseguridad, ang mga bahagi ng ulat at 36 na annexes ay mananatiling pribado na inalis ang mga sensitibong impormasyon. Sinabi ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na hindi nila tututulan ang kahilingan ng prosekusyon. Hiniling ng chamber sa defense team ni Duterte na magsumite ng pampublikong bersyon ng isang confidential na dokumento. Mahigit 5 buwan nang nakakulong sa ICC Detention Facility sa The Hague si Duterte na inaresto sa NAIA noong Marso. Naharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC kaugnay ng mga patayan sa war on drugs. Basta AMMM.
22 minuto makalipas sa ika-4 na madaling araw sa ginagawang orasan ng ating pong programa, Kilos Gising. Nagpasok ng not guilty plea ang mga dating opisyal ng Department of Budget and Management na si Christopher Lau at Arnold Dupa. Sinampahan ng kasong graft sa Sandigan Bayan si Lau at Dupla kaugnay ng umano'y-manomalyang pagbili ng mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng medical supply sa kumpanyang Pharmaly noong kasagsagaan ng COVID-19 pandemic. Nare-recall mo ba itong Pharmaly na ito, partner? Ay, oo naman, partner. Dumalo rin sa arraignment sina Warren Leong, Alan Catalan, Dixon Panti, Jerilyn Vergara, Mohit Dargani, Lincoln Ong, na may nakabinbing mosyon para tuluyang ibasura ang kaso. Magkakaroon naman ng preliminary conference kaugnay ng kaso. Basta AM. Oras po natin, kapamilya. Alas 4:23 na po na madaling araw. Gising bangon na po sa mga may pasok. May huwag na po kayong tatamarin nga. Kasi biyernes na, bukas Sabado, Linggo, pahinga na, partner. Oo. At syempre, Kilos Gising bangon dun sa mga nagpuyat, sa mga nag-online game kagabi. Ay, nako. O ano nangyari? Ano na pala? Talo na kayo. Napuyat pa kayo. Gutom pa kayo. Salot talaga yung diba? sugal na yung mga tatawa-tawa dyan pagdating sa issue ng online gambling, ha? Natatamaan ka ba? Mag-drive ka mabuti. Huwag hindi kang kasi, partner, tatawa-tawa. may ingit ako, partner, sa mga jeepney driver. Talagang nakafocus sa gambling. Tapos yung halimbawa yung bayad ng pasahero 13 pesos, itatay mo 50 tapos talo. Ganun kabilis. Kaya nga tapos ito pa, di syempre nakapila sila sa terminal, di ba? Habang hindi pa nakasalang yung jeep nila, hala dot-dot ng cellphone, hindi 100 lang, hindi 200 lang. O pagkatapos sa dulo, yung pang boundary niya na 600 o kung magkano man, ubos. Gaano kahirap maghanap ng pasahero? Yung 100 mo, ilang pasahero yan? Di ba? Kaya nga imbis na itinabi mo, ipinangkain mo, o kaya naman ipinadagdag mong pambili ng parts ng jeep mo para hindi... Pambigas ka mo. Oo, pambigas din. Correct, diba? Correct, partner, di ba? Punta ka na lang dun sa mga kadiwa, bili ka ng 20 pesos. O nakamagkano ka na, nakarami ka na. Correct. Busog ka na. Ay, nako. Diba? Hindi ka pa puyat. Correct. Na-enjoy mo pang inyong sweldo. Yes, correct. Diba? Alas 4:24 na po. Kaya pinakamaganda kung namang gusto mong gumastos talaga, di magpaalmusal ka, padala mo sa amin. Pandesal, tas kape. Diba? Kaya dahil dyan, kayo po mga kapamilya, may message po sa aming Viber number na... Ayan ha. Bilis ha. Hello? Sa aming Viber number na 0919-278-3000. Pagising nyo yung mga gigising yung puyat ha, dahil na po sa kakalaro ng sugal na yan ha. Abangan po muna sa aming pagbabalik, mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa bypass operation sa Rizal. Dating Cebu Governor Gwen Garcia hinatulang guilty ng ombudsman sa mga kasong administratibo. Yan at iba pang mga balita mula sa mga lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape! Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Sa tulong ng tamang health information, iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamutin, at pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. ang bawat Pilipino, pinasigla. Pinasigla sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol,
naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kino-cover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. Ayun. With pleasure. Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Figornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Oras natin, alas 4:28 na po ng madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Mga kontraktor na nasa likod ng substandard at hindi natapos na proyekto, pinabablacklist ng Pangulo. Mga kandidatong tumanggap ng campaign donations mula sa mga kontraktor, iimbestigahan ng COMELEC. Online gambling links pinatatanggal sa mga e-wallet platform. Advertising at billboards ng online gambling pinagbabaklas. Pangulong Marcos Jr. iniutos na pag-aralang mabuti ang pisong fair hike petition, dagdag bawas sa presyo ng langis na mumuro sa susunod na linggo. Publiko pinag-iingat ng PNP sa sigarilyong tuklaw. Mga responsable sa pagbebenta ng sigarilyong tuklaw, iniimbestigahan. Sa oras po natin, alas 4:29 na madaling araw, ito po muna. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan. Sa ating pong ulat kalusugan ngayong Biyernes, nagbabala ang mga eksperto sa posibilidad na may problema sa bituka ang isang tao na natatagalang dumumi. Lumalabas sa pag-aaral na mahigit 50% ng mga millennial ang tumatagal ng mahigit 6 na minuto sa pagdumi, na isang senyalis ng problema sa bituka na posibleng resulta ng unhealthy habits. Ayon sa Gastroenterology and Nutrition Module sa Ann Burnett Marion School of Medicine sa Texas, USA, sapat ang 5 minuto para sa bowel movement, pero kapag lumampas sa naturang oras, dapat lumabas ng banyo at ipagpaliban muna ang pagdumi. Ganun pala yun. Paano pag hindi ka patapos? Yun na nga, may problema nga. Sabi nga may problema. 5 minutes. O, tapos dapat hindi ka within patapos. 5 minutes Ay, natapos ka na. Pwede ba yun? Kapag hindi pala natapos within 5 minutes, malaki yung probability na may problema ka or posibleng magdulot ng problema. Sige nga, partner. Payo nila, dapat magpasuri sa doktor kung tumatagal ang 10 minuto o hirap sa pagdumi. Dagdag pa ng mga doktor, makatutulong sa mabilis na pagdumi ang pagkain ng mga gulay at prutas na mayaman sa fiber at magandang source ng prebiotics na makatutulong para maging healthy ang ating digestive system. Doon po, sa mga nag-almusal, pasintabi po. Pero kasi itong mga ganito, dapat binibigyan din natin ng attention. Ikaw ba, partner, gaano ka katagal nakatrono? Nakatrono, minsan umabot ako ng 10 minutes. Alam mo bakit? May dala ka cellphone? Minsan hindi ako nagdadala ng cellphone. Pero pag nagdadala ako ng cellphone, partner, umabot yan ng more than 30 minutes. May ganun kasi minsan, gano'n, di ba? Imbis na ang focus mo lang dun sa gagawin mong bowel movement, dahil may cellphone ka, nakafocus ka sa cellphone. So, di ba? Kaso, dun din sa study na yan, nabasa ko, na sinasabi doon, kapag daw umupo ka sa trono ng higit 5 minuto at mas nagtenga ka doon, mataas din yung chance na magkaroon ka ng depresya. Hemorrhoid. Posibleng matrigger. Kasi, remember, partner, nakaupo ka, may gravity, di ba? So, yun ang nagiging effect. So, wag mo daw uugaliin na matagal ka nakatrono. Naku, may kilala diba? Pasok ka doon, pag kailangan na, pagkatapos, tsaka ka na, wag mo nang dadalhin yung cellphone mo. Kasi nalilibang ka sa kaka-cellphone minsan eh. Minsan nga, kahit walang cellphone, umabot ng mahigit 5 minutes. Alam ko kung paano naman yun. Mga
pangumbaba ba yun? Tapos nakatunga nga gano'n habang naghihintay ng oras. Tapos pagtingin mo ulit, "Hay, late na pala ako!" Binibilang ko yung butas ng tires. Binabasa mo yung ang likuran ng shampoo. Kasi libangan mo wala kang magawa. Minsan kunin mo yung nakaupo ka, abot mo yung yung mga boxes doon. Ito pala yun. Diba? Ikot-ikot mo gano'n. Matry nga. Minsan kahit di mo naman ginagamit, naka-display lang doon. Gagamitin mo, kukunin mo. Basta ang deadline natin is 5 minutes. Pero dapat pala 5 minutes lang. 5 minutes? Ay, di maglagay ka ng timer, mag-alarm ka doon. Basta 5 minutes, di pa tapos. Finish or not finish. Labas! Yun na yun para safe. Yan. Diba? Yan po ang ating ulat kalusugan on a Friday morning. 5 minutes lang ha. Agri-Balita! Agri-Balita! Sa ating pong Agri-Balita, magandang madaling araw sa ating mga kapamilyang magbubukid at mag-iisda na mahagi po ang Department of Agriculture Bicol na mahigit 11 milyong pisong halaga ng composting facility para sa biodegradable waste sa higit 15 grupo ng magsasaka sa Camarines Sur. Very good ito. Layunin po nito na itaguyod ang organic farming, taasan ang farmers' productivity at bawasan ang farm waste. Makatutulong ito sa organic farming at makapagdadagdag kita sa pamamagitan ng pagbebenta ng sobrang produkto. Sumailalim muna ang mga benepisyaryo sa pagsasanay. Importante yan, training muna at demonstrasyon bago ang distribusyon. At yan po ang ating Agri-Balita. Muli, magandang madaling araw sa ating mga kaserbisyo at kapamilyang magbubukid at maisda. Alas 4:33 na madaling araw, ratsadahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Pasada Probinsya. Unahin natin sa Bataan. Mahigit 800 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga pulis at Philippine Drug Enforcement Agency sa Mariveles sa Bataan. Nadiskubre ng mga otoridad ang 6 na sako na naglalaman ng 118 pakete ng shabu na tumitimbang ng mahigit 100 kilo sa baybayin ng Barangay Sisiman. Isinagawa ng PIDEA at PNP ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa concerned citizen. Nagpasalamat ang Police Regional Office 3 sa kooperasyon ng publiko para masabat ang 100 milyong pisong halaga ng shabu. Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng mga nasabat na shabu. Muling bubuksan bukas ang St. John the Baptist Parish Church sa Jimenez, Misamis Occidental. Isang linggong isinara ang simbahan matapos ang pambababoy na ginawa ng isang vlogger na dumura sa lalagyan ng holy water. Ilang ritual ang isinagawa ng mga pari at mananampalataya para maibalik ang pagiging sagrado ng St. John the Baptist Parish Church. Kabilang dito ang Sacramental Confession, pagpepenitensya at Holy Hour. Inaprubahan ni Ozamis Archbishop Martin Humoad ang petisyon ng mga parokyano na muling buksan ang simbahan. Hinimok ni Archbishop Humoad ang publiko na panatilihing sagrado ang simbahan. Pasada Probinsya. Nueva Vizcaya Police Provincial Office at Quirino Police Provincial Office tiniyak na makikipagtulungan sa investigasyon kaugnay sa kasong sinampa ng NBI laban sa 13 pulis. Naritong balitang kumpirmado sigurado hatid ni Julio Harris. Sa kanilang pahayag, kinikilala ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office ang naging hakbang ng National Bureau of Investigation Bayumbong District Office laban sa 6 na kasapi ng PNP Aritao na umano'y sangkot sa pagtanim ng ebidensya sa kaso ng isang residente. Giit pa ng NBPPO, iginagalang nila ang proseso ng batas at tiniyak na makikipagtulungan sa investigasyon. Inihahanda na rin daw ang counter affidavit ng 6 na pulis at habang nakabinbin ang kanilang kasong kriminal, gumugulong na rin daw ang kasong administratibo. Binigyang diin din ng NBPPO na hindi nila kinukonsinti ang mga maling gawain o pang-aabuso sa kapangyarihan. Samantala, sa hiwalay na pahayag ay iginiit din ng Quirino Police Provincial Office ang kahandaan nilang makipagtulungan sa investigasyon may kaugnay sa kasong isinampa laban sa 7 kasapi ng PNP Nagtipunan. Sinasabi ng NBI Baido na batay sa kanilang investigasyon ay napatay ng patraidor at walang kalaban-laban ang magsasaka at katutubong Bugkalot Ilungot na si Jim White nang silbihan ito ng warrant of arrest noong May 28 na taliwas sa paratang ng mga naturang pulis na ito'y nanlaban.
Sa ngayon ay tuloy pa rin umano ang trabaho ng mga naturang pulis na ang iba ay nalipat na sa ibang istasyon bago pa ang investigasyon at pagsasampa ng kaso ng NBI. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Haris Julio. Maraming salamat, Haris Julio. Pasada Probinsya. Dating Cebu Governor Gwen Garcia hinatulang guilty ng ombudsman sa mga kasong administratibo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie. Guilty sa mga kasong conduct prejudicial to the best interest of the service at simple misconduct si dating Cebu Governor Gwen Garcia kaugnay ng isang proyekto sa Mananga River, Talisay City. Batay sa desisyon ng ombudsman, pinayagan ni Garcia ang pagkuha ng buhangin, graba at iba pang material mula sa ilog na bahagi ng Mananga Watershed Forest Reserve gamit ang isang special permit. Sa depensa ni Garcia, giniit niyang may nararanasang El Nino sa Cebu at may krisis ng tubig. Pero ayon sa ombudsman, walang tamang proseso sa paglabas ng special permit. Kulang din ang ilang sertipikasyon batay sa verifikasyon ng DNR Environmental Management Bureau. Pinatawan si Garcia ng parusang 1 taong suspensyon na walang bayad. Pero dahil hindi na siya nakaupo sa pwesto, magbabayad siya ng multang katumbas ng 6 na buwang sweldo o 1.2 million pesos. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez. Maraming salamat, Annie Perez. Pasada Probinsya. Bangkay ng 2 babae natagpuan sa isang kanal sa Palawig, Zambales. Naritong balitang kumpirmado, sigurado mula Zambales sa ni Gracie Rutao. Gracie. Natagpuan ang bangkay ng 2 babae sa kanal ng tubig sa Purok 5, Barangay Salaza, Palawig, Zambales, bandang alas 6:30 ng umaga nitong August 14. Kinilala ang isa sa mga biktima na si alias Kangkang, 24 anyos, residente ng Masinloc, Zambales. Ang isa naman ay kinilala sa alias na Lengleng, residente umano ng Tarlac. Ayon sa isang testigo, bandang alas 3 ng madaling araw nang makarinig siya ng paparagasang sasakyan at sunod-sunod na putok ng baril. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, na-recover sa crime scene ang 5 basyong bala ng kalibre 45, 15 empty sachet at ilang personal na gamit. Agad na kinordon ang lugar at humingi ng tulong sa Provincial Forensic Unit para sa mas malalim na investigasyon. Patuloy ang pagtukoy sa mga salarin at motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao. Maraming salamat, Gracie Rutao. Pasada Probinsya. 2 mangingisda na sagip matapos balubog ang sinasakyang bangka ng mabangga umano ng yellowfin tuna sa Davao Oriental. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel. Na-rescue ng Philippine Coast Guard ang 2 mangingisda matapos halos lumubog ang kanilang bangka sa karagatang sakop ng Barangay Sigaboy sa bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental Huwebes ng umaga. Ayon sa Coast Guard, hindi pangkaraniwan ang dahilan ng insidente sapagkat bumangga umano ang isang yellowfin tuna sa mismong bangka kaya nagkaroon ng butas at pumasok ang tubig. Napalala pa umano ang sitwasyon ng malalakas na alon dulot ng habagat at bagyong Goryo kung saan nasa yellow warning status ang lugar. Nasa mabuting kondisyon na ang 2 mangingisda habang nagpaalala naman ang Coast Guard sa mga maglalayag na mag-ingat at i-monitor ang mga weather advisory bago pumalaot. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo. Thank you, Hernel Tokmo. Sugatan ang isang driver matapos sumalpok ang minamanehong light truck sa Center Island sa bahagi ng highway sa South Cotabato. Ayon sa investigasyon ng pulisya, mabilis ang takbo ng sasakyan nang bumangga ito na nagresulta sa pagkatumba ng poste ng solar light. Posible umanong hindi napansin ng driver ng Center Island dahil sa bilis ng kanyang pagmamaneho. Agad namang dinala sa ospital ang biktima. Sa Cavite, patay ang 54 anyos na magsasaka matapos tagain ng kainuman sa barangay Batong Dalig sa Kawit. Ayon po sa pulisya, kainuman ng biktima na si alias Florante, ang suspect na si alias Manolito at 3 pang kasama, kabilang ang dating barangay Kagawad. Umalis umano ang suspect at makalipas ang ilang minuto ay bumalik na may dalang bolo at sinaksak ang biktima.
Nagtamo ng malubhang sugat si Florante na agad niyang ikinamatay. Maharap sa reklamo murder ang tumakas na suspect. Nasa gitna ng NBI Southeastern Mindanao, ang tatlong babaeng pinaghinala ang biktima ng human trafficking na patungong Singapore sa Francisco Bengoy International Airport sa Davao City. Ayon kay NBI Sembro Director Arcelito Albao, ang isa sa mga biktima ay mula sa Davao at ang dalawa ay sa Maynila. Wala umunong tamang visa, employment contract at clearance mula sa Department of Migrant Workers ang tatlo. Nangako umanong mga recruiter na sina alias Lalang at Yoli na magtatrabaho sila bilang entertainer sa Singapore. Kasulukuyang, pinaghanap ang dalawang sinasabing recruiter at sasampa ng reklamong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Nasa kustudiya naman ng NBI ang mga biktima at ililipat sa DSWD matapos ang legal na proseso. Umabot na mahigit 5 talampakan ang baha sa Barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal dahil po yan sa pag-ulan. Pinasok ng baha na may kasamang bato, buhangin at putik ang ilang bahay sa lugar. Ayon sa Rodriguez MDRRMC, nagmula sa landfill ang baha sa lugar. Siraan nila ang drainage ng landfill kaya't umapaw ang tubig at rumagasa sa naturang barangay. 26 na pamilya o mahigit 100 individual ang inilikas. Alas 4:43 sa mga po sa aming pagbabalik, Alliance of Concerned Teachers binatikos ang confidential intelligence funds ng Marcos Administration. At aktres na si Nadia Montenegro pinagpapaliwanag sa umano'y paggamit ng marijuana sa Senado. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4. Kape, 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 kape. O game. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa Pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar. Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Alas 4:46, kuha tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Malacanang dinipensa ng muling paghirit ng confidential at intelligence funds ng Office of the President sa ilalim ng 2026 National Budget. Narong balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang at Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, go! Na-rescue ng Philippine Coast Guard ang dalawang
Christian. May karapatan ang tanggapan ng Pangulo na humirit ng confidential at intelligence funds. Ito ang iginiit ng Malacanang matapos kwestiyonan ng ilang kritiko ang panukalang confidential at intelligence funds ng Office of the President sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na bilang Commander-in-Chief at Arkitekto ng Foreign Policy, mangangailangan talaga ng pondo ang tanggapan ng Pangulo para sa mga aktibidad at proyekto na may kinalaman sa pagbabantay sa seguridad ng bansa. Binigyang diin ni Castro na hindi naman masama ang confidential at intelligence funds kung ito ay nagagamit sa tama. Maliban na lamang kung ang gumagamit ito ay isang korap o tiwaling opisyal. Sinagot din ng Malacanang ang banat ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno na walang pinagkaiba si Pangulong Marcos kay Vice President Sara Duterte kung patuloy pa din siyang hihirit ng confidential at intelligence funds sa kabila ng katotohanang nakukurakot umano ang nasabing pondo. Sa ilalim ng panukalang 2026 budget, 10.77 billion pesos ang alokasyon para sa confidential at intelligence funds, kung saan malaking porsyento o 4.5 billion pesos ang nakalaan sa Office of the President. Maguguritang kwestiyon ang nasabing pondo dahil sa umano'y irregularidad sa paggastos ng confidential at intelligence funds ng Department of Education at Office of the Vice President sa ilalim ni VP Sara. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMN. Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa Instreta. Samantala, iginit ng Alliance of Concerned Teachers na tanggalan ng lahat ng confidential at intelligence funds sa 2026 national budget. Tinawag ni ACT Teachers o ACT Chairperson Vladimir Ketua na pork barrel ang halos 11 billion pesos na confidential at intelligence funds ng Administrasyong Marcos Jr. sa susunod na taon. Dagdag pa ni Ketua, dapat ilaan ang bilyon-bilyong pisong confidential intelligence funds para sa magpapatayo ng mga classroom, pagbili ng textbooks at pagtaas ng sahod ng mga guro. Tinukoy ang aktres na si Nadia Montenegro sa umunong insidente ng paggamit ng marijuana sa Senado. Base sa report, sinita ng Senate Security Personnel si Montenegro matapos isumbo ng isang staff ni Senador Panfilo Lacson ang kakaibang amoy na tulad ng marijuana mula sa Ladies Comfort Room. Itinanggi ito ni Montenegro pero inaming may dala siyang vape na posibleng pinagmulan ng kakaibang amoy. Kinumpirma ng Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Attorney Rudolph Philip Jurado na tauhan nila si Montenegro. Pinagpapaliwanag daan niya nila si Montenegro kaugnay sa umano'y paggamit ng marijuana. Isinumite ng Senate Office of the Sergeant at Arms ang incident report kay Senate President Francis Escudero. Isa pang report! PNP merong iba pang tinitig ng posibleng sangkot sa kalakalan ng tuklaw cigarette. Natong balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crame ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Mars! Inihayag ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na maraming individual pa ang kanilang sinisilip na posibleng sangkot sa paggamit at pagbebenta ng lumalaganap ngayon na sigarilyong tuklaw o isang uri ng yosi na naglalaman ng synthetic cannabinoid na isang uri ng kemikal na nagdudulot ng seizure-like symptoms sa mga nakakahit-hit nito. Ayon kay Torre, kasalukuyan ng iniimbestigahan ng PNP Drug Enforcement Group ang posibleng pinagmulan ng mga bagong substance at may ilang individual na rin na naaresto ang pulisya dahil sa pagbebenta nito. Isa na sa ilalim na rin anya sa kaukulang pag-usuri ang sample nito sa kanilang crime lab kasabay ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa PIDEA at maging sa Dangerous Drugs Board. Babala ni Torres sa publiko, huwag nang subukan ang paggamit ng tuklaw dahil may dahilan kung bakit ito ay dineklarang illegal na maaaring ikasama ng gagamit ito at posibleng mauwi pa sa pagkasawi. Samantala, sa hiwalay naman na panayam, sinabi ni PIDEA spokesperson Attorney Joseph Calulot na may naipadala na silang sample ng tuklaw cigarette sa Singapore para isailalim sa pag-usuri na bahagi rin ng kanilang investigasyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa Instreta. Kahon-kahong iligal na vape products na nagkakahalaga ng mahigit 8 milyong piso ang nasabat ng PNP CIDG sa bodega sa Quiapo, Maynila.
Isinagawa ang raid base sa mission order na ipinalabas ng Bureau of Customs. Sinabi ni CIDG Director Police Brigadier General Christopher Abrahano na malaking bagay ang isinagawang raid para mapigilan ang pagkalat ng smuggled na vape products. Alas 4:51. Good morning, Kapamilya. Transaraan na natin, partner, yung mga nagbensay sa ating Fiber. Good morning kay Tita Lina Ho ng Plaridel. Kay Gail Villora ng Antipolo. Kay Lorena Pascual. Good morning po kay Marites David ng Bacolor, Pampanga. Kay Maggie de Manzana ng Makati. Kay Alex Faustino. Kay Gemma Chico ng Rosario Pasig. Kay Fernando Olimpo ng General Trias sa Cavite. Kay Sir Romeo Aguda ng Laguna. Kay Maria Aragon. Nathaniel Ranes, Mark Anthony Pedemonte, kay Remilyn, Jonalyn, Jerlyn, Gwendolyn, John Riden ng Antipolo, kay Louie Basco ng Bohol, kay Teacher Maz ng Quezon City, kay Tita Nona Damian, kay Truben Reposar ng Anahaway National High School, Palot Leyte. Oy, maupay ngaga. Kay Marites David ng Bacolor, Pampanga, kay Bagami Liave ng Sydney, Australia, kay Papa Florentino and Margarita Bacog ng Cebu. Leonard Jeffrey ng Victoria, Australia, kay Eric Errol Besario ng Gihulngan City, kay Marinette Santiago ng Cabanatuan City, at syempre good morning kay Sir Zosimo Gasmin, kay Jason Magallanes, good morning, kay Romeo Guion, kay Rodel Sabado, good morning. Partner, may sinasaya niya sa si Gilbo. Ano ba yan? Ayun, no? Okay may na. Isa ka pa daw hindi binasa. Sino? Si Rodel, nabasa ko. Bukas Sabado kasi. Sabado pa kasi. Friday Sabado pa siya lang. babasahin. Dapat bukas pa Biyernes pinabasa. pa lang eh. Sir Rodel Sabado, good morning! At syempre magandang madaling araw din kay Romaric Rojas, Louie Basco Rafael, good morning. Man of Steel, magandang umaga. Leandro Leona, good morning. Robin Guanzon, present na present silang lahat. Magandang morning. At syempre good morning din kay Kiang. Arnie Edurice, magandang morning. Gemma Chico, Cristina Ochoa, sabi niya good morning Team Pogi. Maraming salamat Darwin Cabalan. Magandang morning Francis Duran. Magandang morning. At syempre Kilos Gising Bangon, Banji Likayan ng Las Piñas City. Magandang morning. Rannick Andres, morning. At syempre good morning din kay Good morning. Analisa Liwag ng Cabanatuan City. Joe Fernald sa Copon, magandang morning. At syempre good morning din kay Ana Estrabon. Good morning, DZMM, sabi niya. At syempre, hello, Kilos Gising Bangon, Maria Dulce Orate, good morning po. At syempre, magandang morning din sa mga teachers na masipag na papasok today. Teacher Teresita Loria, magandang umaga. Batiin ko lang, partner. Magandang morning, Madam Rosemary Binuya Ventura. At syempre, batiin lang din natin ang happy birthday. Yan, Rachel Dandang Binuya, Corina Binuya at Sara Pare. At syempre, good morning din sa everyday na nakikipagkape-kape sa atin. Si Ana Ventura at si Sir Dennis. Good morning, Sir Dennis Ventura. Good morning kay Ramil Diquiña, kay Rowena Visitacion Sempio, kay Ann Bustamante Calomarte, at syempre kay Patrick De Leon Asierda at Garcia Mercy. Good morning. Professor Gabi Lopez, magandang umaga. Ann Bustamante Calomarte, good morning. Teacher Teresita Loria at syempre Tita Villanueva na everyday nakatutok. Magandang morning. Tita Amanda Reyes, good morning. Good morning po sa lahat ng nakikinig sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa 630. Ito po muna. Mga balita sa labas ng bansa. Balita sa labas ng bansa, siyabang patay sa pagsabog sa paggawaan ng mga pampasabog sa Curitiba sa Brazil. 7 iba pa ang sugatan sa insidente na ginagamot sa mga pagamutan. Sa lakas ng pagsabog, wasak na wasak ang pabrika at nadamay ang mga bahay na nasa layong mahigit 1 kilometro. Patuloy na inaalam ang sanhi ng pagsabog, samantala 2 naman ang patay sa malakas na pag-ulan at pagbaha sa South Korea. Kabilang sa mga biktima ang 80 anyos na lalaki na namatay matapos mahulog sa ilog ang kanyang sasakyan sa Gimpo City. Mahigit 20 ang iniligas at inlerto ng Seoul, Incheon, gayon din ng Gyeonggi, Gangwon at South Chungcheong provinces sa patuloy na pag-ulan. Showbiz Balita. Alamin natin ang showbiz chika mula kay Erica Balmes. Erica, anong latest? Chika morning, kapamilya! Eto na nga ang latest.
Mula sa pagiging aktor at negosyante, susubukan naman ni Gerald Anderson ang maging direktor. Ipinasilip kasi ng JRB Productions na gumagawa ng kapamilya serye na Sins of the Father ang ilang pre-production meeting photos kung saan pinaghahandaan ng grupo ang mga susunod na episode na idedirect mismo ni Gerald. Kita pa sa ilang larawan kung gaano ka-hands-on ang aktor. Sa iba pa nating chika sa umaga, sinabayan ni kumaring Taylor Swift ang 12/12 sale dahil pwede na mag-order in advance ng kanyang bagong album na The Life of a Showgirl. Sa online shop ng US popstar, ipinakita na ang bagong look ng album in orange and green theme mula sa record, CD at cassette tape version nito. Kaya sa mga Swifties na nakapag-pre-order o plano palang humabol, bago October 3, inaasahang maipadadala na ang inyong mga order. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM. Maraming salamat, Erica Balmes! Sports Balita. Sa ating sports balita, double gold medalist Carlos Yulo sasabak sa 2026 Asian Artistic Gymnastics Championships na gagawin sa bansa. Yan ang pang sports balita ihatid ng ating big man ng DZMM, Alfred Dalde. Alfred, go! Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, kinumpirma ng Gymnastic Association of the Philippines na magsisilbing host ang Pilipinas ng 2026 Asian Artistic Gymnastic Championships. Sinabi ni Gymnastic Association of the Philippines President Cynthia Carrion na isinasapinal na ang mga petsa ng torneo at tiyak anyang lalahok sa kompetisyon si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Idedepensa ni Yulo ang gold medal sa floor exercises sa harap ng kanyang mga kababayan na kanyang napanalunan sa Asian Artistic Gymnastic Championships na idinaos sa South Korea ngayong taon. Ito ang unang pagkakataon na lalaban si Yulo sa bansa sa pool noong 2019 Southeast Asian Games. Samantala, nanalo ang Alas Pilipinas Women's Beach Volleyball Team sa second round ng 2025 Beach Pro Tour Future sa South Korea. Nilampaso ng tambalay na si Rodina at Bernadette Pons ang koponan ng Japan 2-0 para umabante sa second round ng torneo. Pinatoob naman ni Sunny Villapando at Teach Rodriguez ang koponan mula Germany sa score na 2-0. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM. Maraming salamat, Alfred Dalde. At yan ang mga balita ngayong Biyernes.